Sa pambungad na eksena, ipinapakilala ang isang 37 taong gulang na nahuhumaling sa trabaho na nagngangalang Kentaro Hiyama, na nagtatrabaho bilang ahente sa advertising sa UNIVE, isang kumpanyang matatagpuan sa Tokyo. Nakamit na ni Kentaro ang kahangahangang tagumpay sa kanyang propesyon, na nakuha ang paggalang ng kanyang mga kasamahan. Ini-schedule niya ang lahat kasama na ang kanyang mga date sa kanyang kalendaryo, sa takot na may mangyari na hindi inaasahan. Sikat din siya sa mga babae na madalas na may ka-one night stand sa kanila. Gayunpaman, palagi niyang binabalikan si Aki Seto, isang 35 taong gulang na freelancer na kapareho ni Kentaro na adik sa trabaho. Si Aki ay bukas ang isipan na may makatwirang diskarte sa paggawa ng desisyon, inuuna ang makatotohanan kaysa sa emosyonal na pag-iisip. Magkasundo ang dalawa dahil pareho sila ng ideya na hindi sila dapat magmadali sa seryosong relasyon o maging isang magulang sa lalong madaling panahon sa kanilang buhay. Bagamat hindi sila opisyal na nasa isang romantiko na relasyon, pinananatili nila ang kaayusan ng benepisyo ng kanilang pagkakaibigan batay sa pagkakatugma ng isa't isa. Isang gabi ay ipinatawag si Kentaro ng kanyang boss kasama ang kanyang mga katrabaho na sina Tanabe at Swabe, upang pag-usapan ang isang proyekto sa hinaharap sa UNIVE. Gayunpaman, kailangan na umalis ng maaga ni Swabe para alagaan ang kanyang anak sa bahay. Sa kanyang pag-alis, nagkomento si Tanabe na ang pangangalaga sa bata ay dapat na eksklusibong responsibilidad ng mga kababaihan. Pagkatapos ng hapunan, sumakay si Kentaro sa tren papunta sa lugar ni Aki kung saan sila nagkapalagayang loob. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Aki ang kanyang trabaho habang si Kentaro ay nanonood ng balita sa TV tungkol sa mga pagbubuntis ng lalaki dahilan para hindi siya maging komportable. Sumagot si Aki sa pagsasabing hindi siya tutol sa pagkakaroon ng mga anak, ngunit nag-aalala siya na baka maabala siya ng mga ito sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, medyo hindi mapalagay si Kentaro kaya nagpasya siyang magpahinga muna. Kinabukasan sa trabaho, ipinakita ni Kentaro ang isang panukalang nakasentro sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at mga individual na pagkakakilanlan, kasama ang isang slogan ng proyekto, pagmamalaki para sa lahat ng tao. Nakatanggap ng positibong tugon ang kanyang ideya, at naitalaga siya bilang creative head ng kumpanya. Sa okasyon ng kanyang tagumpay at kanyang kaarawan, binigyan siya ng kanyang mga katrabaho ng isang magandang cake. Naging dahilan ito upang maalala niya ang kanyang nakaraan nang ipinagdiriwang niya ito kasama ng kanyang ina na si Tomoko. Naalala niya kung paanong isang hiwa lang ng cake ang kayang bilhin ng kanyang ina, at kailangan bumalik kaagad sa trabaho pagkatapos niyang hipan ang kandila dahil siya na lang ang nagtatrabaho kasunod ng pagpanaw ng kanyang ama. Nang matapos ang party, medyo nagiinit ang pakiramdam ni Kentaro ngunit hindi niya ito gaanong pinansin at nagmadali na umuwi. Sa daan, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang ina na binabati siya ng isang maligayang kaarawan. Ngayong maganda na ang kanyang pananalapi, hinimok niya itong huminto sa pagmamaneho ng taxi at nag-alok ng suporta, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Kinabukasan, tinatalakay ni Kentaro ang bagong proyekto sa kanyang mga katrabaho, nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, umalis siya sa pagpupulong at nagmadaling pumunta sa banyo upang sumuka. Dahil nag-aalala sa sakit na ito mula sa mga huling araw, nagpasya si Kentaro na bisitahin ang isang doktor sa ospital. Sa kanyang pagkamangha, ibinunyag ng doktor na siya ay 9 linggong buntis, hindi siya makapaniwala kaya tumalikod na lang siya. Sa kanyang pag-uwi ay bumili siya ng pregnancy test para kumpirmahin ang pagsusuri ng doktor. Sa kasamaang palad, ang resulta ay nagpapatunay na siya ay talagang buntis. Di nagtagal, si Kentaro ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boss na sinasabing ang kanyang panukala ay tinanggap at ang proyekto ay dapat na mangyari sa loob ng 212 na araw. Habang nasa isip ang responsibilidad ng proyekto, si Kentaro ay pumasok sa trabaho. Gayunpaman, habang tinatalakay ang mga bagay na may kinalaman sa proyekto, nakaranas siya ng pagtagas ng gatas sa kanyang dibdib na naging sanhi ng pagkabasa ng kanyang polo. Napansin ng isa sa kanyang mga katrabaho ang nakakahiyang sitwasyong ito, na nag-udyok sa kanya na magmadaling pumunta sa banyo upang linisin ang sarili. Nakaramdam ng pagkabalisa at pagkagambala sa mga pisikal na pagbabagong ito, muling binisita ni Kentaro ang doktor na may layuning magpalaglag. Ipinaalam sa kanya ng doktor na kakailanganin din niya ng pinirmahang pahintulot mula sa kanyang kapareha. Gayunpaman, hindi alam ni Kentaro kung sino ang ina ng bata. Isinasaalang-alang na siya ay 9 linggong buntis,
Sinusuri niya ang kanyang kalendaryo at napagtanto na ito ay kasabay ng oras na nagpalipas siya ng gabi kasama si Aki, na nagpapahiwatig na siya ang ina. Kasunod nito ay pinadalhan niya ng mensahe si Aki para sa isang pagkikita, ngunit tumanggi ito dahil sa sobrang daming trabaho. Sa susunod na eksena ay nagsimulang magsaliksik si Kentaro ng impormasyon tungkol sa pagbubuntis ng lalaki, ngunit naiirita siya nang makitang para sa mga babae ang lahat. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng kanyang boss at inanyayahan siyang maligo sa sauna, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa madalas na pagliban ni Kentaro at hinihimok siyang alagaan ang kanyang sarili upang maiwasang malagay sa alanganin ang kanyang trabaho. Sa kanilang pag-uusap ay napansin ng boss ang maitim niyang utong, na naging dahilan para hindi maging komportable si Kentaro at nagudyok sa kanya na umalis. Nang gabing iyon, ang nanghihina na si Kentaro ay pumunta sa lugar ni Aki at isiniwalat na siya ay buntis sa kanyang anak, na iniwan ang babae sa estado ng pagkabigla. Hinihiling din niya sa kanya na pumirma sa isang pahintulot dahil ayaw niyang magpatuloy sa pagbubuntis. Pumayag si Aki na pirmahan ito, ngunit biglang naduwal si Kentaro at nasukahan niya ang papel. Kinabukasan, nakipagkita si Aki sa kanyang buntis na matalik na kaibigan at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Pinayuhan si Aki na muling isaalang-alang ang desisyon ng pagpapalaglag, na binibigyang diin na ang pagkakaroon ng isang anak ay napakagandang pakiramdam. Nang maglaon ay nagkita si Aki at Kentaro para kumain, kung saan binigyan niya siya ng isa pang form ng pahintulot. Ngunit sa pagkakataong ito ay nag-aalinlangan na si Aki at sinusubukan na kumbinsihin si Kentaro na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon dahil gusto niyang magkaroon ng anak nang hindi na kailangang dumaan sa pagbubuntis. Upang makumbinsi ang lalaki, binibigyang diin niya ang mga potensyal na pakinabang na may dudulot nito sa kanyang propesyonal na buhay, ngunit tumanggi si Kentaro na iginiit na hindi niya maintindihan ang pisikal at emosyonal na sakit na kanyang tinitiis dahil hindi niya katawan ang nakakaranas nito. Nang walang ibang opsyon, sa huli ay pinirmahan ni Aki ang form. Dahil sa matinding talakayan na ito, naabala si Kentaro at nakalimutan ang ischedule ng kanyang pagpupulong na nagresulta sa pagkawala nito. Bilang resulta ay inilipat ng kanyang boss ang mga responsibilidad ng pamumuno kay Tanabe. Ngayon na nawala ng posisyon, si Kentaro ay nananatili sa bahay at nagpupumilit na umangkop sa buhay bilang buntis at naghihintay sa nakatakdang pamamaraan ng pagpapalaglag. Dumating ang araw na nakipag-ugnayan sa kanya ang doktor upang simulan ang kinakailangang papeles. Agad siyang pumunta sa ospital kung saan ipinaalam sa kanya ng isang nurse na dahil ang fetus ay lampas na sa 12 linggo, ituturing itong patay na ipinanganak at kailangan niyang iulat ito sa tanggapan ng lungsod para sa pahintulot na ayusin ang paglilibing. Nagulat si Kentaro sa balitang kailangan na ilibing ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Maya-maya habang naghihintay sa labas, nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Miyagi, na buntis din tulad niya. Mabilis na nagbuklod ang dalawa sa kanilang pinagsasaluhang karanasan sa pagbubuntis. Sa kalaunan ay inihayag ni Kentaro ang kanyang desisyon na magpatuloy sa pagpapalaglag, naiintindihan at ibinahagi ni Miyagi na inisip din niyang gawin yon ngunit sa huli ay nagpasya na ipagpatuloy dahil ang kanyang asawa ay hindi na mabubuntis muli pagkatapos ng kanilang unang anak. Pagkatapos ay sinamahan ni Kentaro si Miyagi sa kanyang tahanan, kung saan nakilala niya ang kanyang asawa na si Noriko at ang kanilang anak. Sinabi ni Noriko na malamang ay masaya si Miyagi na makahanap ng isa pang buntis na lalaki, dahil sa una ay nakaramdam siya ng pagkabalisa nang matuklasan niya ang kanyang sariling pagbubuntis. Nang makitang tumatakbo ang maliit na batang lalaki, biglang nagbago ang isip ni Kentaro nang mapagtanto kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang anak. Pinutol ang eksena sa isang pagpupulong sa negosyo kung saan si Tanabe ang nangunguna sa talakayan. Gayunpaman, ang kanyang presentasyon ay nagpapatunay na hindi maganda na nagudyok sa boss na humingi ng opinyon kay Kentaro. Batay sa kanyang kamakailan na mga karanasan at sa mga pakinabang na itinampok ni Aki, iminungkahi ni Kentaro na gumamit ng buntis na lalaki para sa kanilang kampanya sa pag-aanunsyo. Dahil nag-aalinlangan ang mga kliyente, si Kentaro ay matapang na sumulong at inihayag ang kanyang sariling pagbubuntis, na ipinapakita ang kanyang ultrasound at binibigyang diin ang natatanging kalamangan nito. Ito ay ikinahanga ng lahat, at lalo silang natuwa nang magboluntaryo si Kentaro na maging isang modelo para sa kampanya. Pagkatapos ng trabaho, nagkita si Kentaro at Aki sa isang restaurant at ibinahagi ang kanyang desisyon na magpatuloy sa pagbubuntis. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na asikasuhin ito ng mag-isa gayunpaman,
Tiniyak sa kanya ni Aki na gustong-gusto niyang tumulong sa pagpapalaki sa sanggol at tiniyak sa kanya na hindi magbabago ang kanilang relasyon. Kasunod nito, tinawagan ni Kentaro si Miyagi upang ipaalam sa kanya ang kanyang naging desisyon na pumupuno sa lalaki ng kagalakan. Nang maglaon ay nakipag-ugnayan din si Kentaro sa kanyang ina upang ibahagi ang balita, ngunit ang kanyang tugon ay nagpapakita ng kanyang malinaw na kalungkutan tungkol sa sitwasyon. Lumipas ang ilang buwan, at lumahok si Kentaro sa isang photoshoot para sa kanilang kampanya sa pag-aanunsyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha ito ng maraming atensyon, at ang kampanya ay naging isang napakalaking tagumpay. Ang mga anunsyo ay mabilis na kumalat sa social media, na bumubuo ng malawak na interes. Higit pa rito, si Kentaro ay tumatanggap ng mga imbitasyon na lumabas sa iba't ibang palabas para sa mga panayam. Ngunit tulad ng bawat bagay ay may masamang resulta, nakaranas si Kentaro ng masasakit na salita mula sa mga tao. Ang kanyang pakikipag-date ay nagkaroon ng hadlang dahil ang mga babae ay tumatangging lumabas kasama ang isang buntis na lalaki. Kinabukasan ay binisita ni Kentaro si Miyagi sa kanyang tindahan ng bulaklak at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya kayang makipag-usap kahit kanino tungkol sa kanyang pagbubuntis. Inamin naman ni Miyagi na ganun din ang nararamdaman niya. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, naisip ni Kentaro na lumikha ng isang online na komunidad na partikular para sa mga buntis na lalaki, kung saan maaari nilang ibahagi ang kanilang mga hamon at makahanap ng mga solusyon ng magkakasama. Sa susunod na mga araw, nakita ni Tomoko ang patalastas ng kanyang anak sa TV at nagpa siya na bisitahin siya. Dahil galit pa rin, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo na hindi man lang gumamit ng peking pangalan si Kentaro sa mga balita. Hindi pinansin ni Kentaro ang kanyang mga alalahanin at sa halip ay nagtanong tungkol sa kanyang ama, ngunit nananatiling tahimik si Tomoko. Sa susunod na eksena, lumabas si Kentaro sa isang palabas sa TV upang talakayin ang proyekto ng UNIVE at sinamantala ang pagkakataong ito upang ma-promote ang kanyang libreng online na komunidad para sa mga buntis na lalaki. Isang hapon, nakatanggap sina Kentaro at Miyagi ng mensahe mula sa isa pang buntis na lalaki na gustong makipagkita sa kanila ng personal. Bilang resulta, inayos nila ang kanilang unang pagkikita sa isang restaurant, na naging maayos naman. Pagkatapos ng pagkikita ay pumunta si Kentaro sa lugar ni Miyagi para sa hapunan, kung saan naranasan niya ang mga unang galaw ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita sina Kentaro at Aki sa isang dambana upang humingi ng mga pagpapala para sa nalalapit na panganganak. Dito ay masasaksihan natin ang isang nakakatawang sandali ng patuloy na inaakala ng monghe na si Aki ang buntis. Sa kanilang pagbabalik ay naganap ang isang talakayan dahil si Aki ay hindi interesadong magpakasal at hindi sumusunod sa mga tradisyonal na tungkulin ng kasarian. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Kentaro ng tawag mula kay Noriko na ipinaalam sa kanya na naospital si Miyagi. Nag-aalala na pumunta sina Kentaro at Aki sa ospital, at natuklasan na impeksyon ang naging dahilan ng pagkalaglag ng sanggol. Nalungkot si Noriko sa pagkawala ng kanyang hindi pa naisisilang na anak, ngunit nakahanap ng kaginhawaan sa katotohanan na hindi ipinanganak ang sanggol. Ibinunyag niya ang tungkol sa pagmamaltrato na dinanas niya mula sa iba at ang pambubuli na naranasan ng kanilang anak sa paaralan dahil sa pagbubuntis ni Miyagi. Lumipas ang mga araw, at si Kentaro ay nakikitang mag-isa sa bahay. Sa isang punto, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng tiyan, na nag-udyok sa kanya na bisitahin ang ospital. Sa pagsusuri, ipinaalam sa kanya ng doktor na maaari nilang asahan ang isang maagang panganganak, na nangangahulugan na kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang UNIVE ay patuloy na tumatakbo ng maayos, kung saan si Kentaro ang nagsisilbing pangunahing kinatawan. Sa isang pagpupulong sa negosyo, nagulat si Kentaro nang makakita siya ng dokumentaryo ng isang sanggol na nagtatampok sa kanyang pamilya nang hindi kinukonsulta tungkol dito. Galit na ipinahayag ni Kentaro ang kanyang kawalang kasiyahan at nagpas siyang magbitiw sa kumpanya. Gayunpaman, ang kanyang pagbibitiw ay hindi tinanggap ng kanyang boss na nagresulta sa pagpapatawag sa CEO at iba pang mga direktor. Pinuri nila si Kentaro para sa kanyang mga pagsisikap na magdala ng pagbabago sa lipunan at sinabi rin na siya ay naging isang huwaran para sa marami. Si Kentaro na naging mas sensitibo ay napaiyak at sa huli ay nagpas siyang manatili. Sa kabilang banda, nagpunta si Aki sa tahanan ng kanyang mga magulang upang dumalo sa kasal ng kanyang kapatid.
Doon ay nahaharap siya sa patuloy na pagmamaktol ng kanyang mga magulang, na pinipilit na siyang mag-asawa. Binigyang diin ng ina ni Aki kung paano niya isinakripisyo ang sarili niyang mga ambisyon para palakihin siya. Ngunit tumugon siya sa pagsasabing hindi na kailangan ng mga kababaihan ngayon na mamuhay sa ganoong paraan. Sa gabi ay nakipagkita si Aki sa kanyang mga kaibigan sa dati niyang paaralan. Marami sa kanila ay may asawan at may mga anak. Habang nag-uusap sila, narinig ni Aki ang isang grupo ng mga lalaki sa isa pang mesa na nag-uusap tungkol sa patalastas ni Kentaro. Ito'y kanilang pinagtatawanan at ginagawang biro na ikinalulungkot ni Aki. Nang gabing iyon, nang muling banggitin ng mga magulang ni Aki ang paksa ng kanyang kasal, ibinunyag niya na mayroon siyang kasintahan at mayroon na silang pinagbubuntis na sanggol. Lalong naguluhan ang kanyang mga magulang nang linawin ni Aki na hindi siya ang buntis. Gaya ng inaasahan, nahirapan ang kanyang mga magulang na tanggapin ang impormasyong ito. Kaya sinabi ni Aki na sisimulan niya ang sarili niyang pamilya sa Tokyo at doon na sila maninirahan magpakailanman, upang maiwasan ang anumang kahihiyan sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay nagligpit na siya ng kanyang mga gamit at nagtungo sa istasyon ng tren. Habang naghihintay ng tren, tinawagan niya si Kentaro na nagpahayag ng kanyang pagnanais na palakihin ang sanggol kasama siya. Pagkaraan ng ilang oras ay dumating si Aki sa Tokyo, at sinundo siya ni Kentaro sakay ng taxi. Sa kanilang pagbabalik, nag-usap sila ng taos-puso na pag-uusap kung saan ipinahayag ni Kentaro ang takot ng naisip niyang palakihin ang anak ng mag-isa, ngunit ngayon ay masaya siya na magkasama silang muli. Ang taxi ay unang ibinaba si Kentaro sa kanyang lugar, kung saan nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Kinchi na naghihintay sa kanya. Ipinakilala ni Kinchi ang kanyang sarili bilang kanyang ama, at nakakagulat dahil siya rin daw ang kanyang ina. Dahil naguguluhan, tinawagan ni Kentaro ang kanyang ina, at pagdating niya ay bigla niyang sinuntok si Kinchi sa muka dahil sa muling paglitaw. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tomoko ang katotohanan na si Kinchi talaga ang kanyang ama, iniwan sila nito noong sanggol pa lamang siya. Itinago niya ang impormasyong ito para maiwas si Kentaro sa posibleng sakit. Sa kabila ng paghahayag na ito, pinahintulutan ni Kentaro ang kanyang ama na manatili sa kanyang apartment, habang ang kanyang ina ay inihatid si Aki pauwi gamit ang kanyang taxi. Habang nasa biyahe, humingi ng paumanhin si Tomoko kay Aki dahil kailangan niyang masaksihan ang mahirap na relasyon sa loob ng kanilang pamilya, ngunit hinahangaan siya ni Aki sa pagpapalaki kay Kentaro ng mag-isa. Nang gabing iyon nang lumabas si Kinchi mula sa banyo, napansin ni Kentaro ang isang peklat sa tiyan ng kanyang ama. Dahil nagtataka, tinanong niya kung talaga bang nanganak ang kanyang ama, na kinumpirma ni Kinchi. Naalala niya noon kung paano niya itinatago ang kanyang pagbubuntis sa mga tao at naging hamon ang pagbisita sa ospital. Ngunit ngayong bumalik na siya, gusto ni Kinchi na tulungan si Kentaro sa kanyang online community project. Sa pagdaan ng mga araw, nagmumungkahi siya ng ideya para sa mga maternity products na iniayon para sa mga lalaki. Humanga sa konsepto, iminumungkahi ni Kentaro na sangkot si Aki sa pagtataguyod ng ideya. Gayunpaman, hindi siya nagpapakita ng interes at lumayo. Sinundan siya ni Kentaro, sinusubukang talakayin ang bagay na ito, ngunit ang kanilang pag-uusap ay umabot sa isang debate dahil natatakot si Aki na uunahin ni Kentaro ang negosyo ng kanyang ama kaysa sa kanilang sariling sanggol. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Kentaro sa kanyang ina, na nagpayo sa kanya na huwag magtrabaho kasama ang kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya kung paano niya sila pinabayaan. Pagkatapos, dumalo si Kentaro sa isang community meeting kung saan nalaman niyang naroroon na ang kanyang ama at ibinabahagi niya ang kanyang mga ideya sa negosyo sa mga kapwa-miyembro. Samantala, nakipagkita si Aki sa kanyang kaibigan na nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang editor para sa isang proyekto sa Singapore. Gayunpaman, ang pagtanggap sa trabaho ay nangangailangan sa kanya na manatili sa ibang bansa sa loob ng 2 taon. Nasasabik sa pagkakataon, tinawagan ni Aki si Kentaro upang ibahagi ang mabuting balita, ngunit iminumungkahi niyang tanggihan nito ang alok dahil sa kanyang mga responsibilidad sa kanilang magiging anak. Gaya ng inaasahan, labis itong ikinalungkot ni Aki. Kinaumagahan, nagising si Kentaro na nasangkot siya sa isang iskandalo sa pandaraya, dahil nawala si Kinchi kasama ang na-invest na pera. Ang ibang mga buntis na lalaki na namuhunan sa negosyo ng komunidad ay humihingi ng paliwanag, at pinalilibutan ng press ang opisina at ang kanyang apartment. Hindi makaalis dahil sa matinding atensyon ng media, napilitan si Kentaro na manatili sa bahay. Nang maglaon, binisita at pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa hindi pakikinig sa payo nito.
Iniisip niya na maaaring nilustay ni Kinchi ang pera sa isang kasino. Sa kabutihang palad, nakita niya ang kanyang ama sa isang van. Ibinigay ni Kinchi ang perang nakolekta niya mula sa lahat at ipinaliwanag niya na nagtiis siya ng matinding paghihirap noon, kaya ang paglalayas lang ang alam niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis sa proyekto at nagpaalam kay Kentaro. Sa umaga, ipinaalam ni Aki kay Kentaro na nagpasya siyang tanggapin ang trabaho sa Singapore. Binigyang diin niya na ang kanyang desisyon ay hindi na magbabago tulad ng kanyang mga responsibilidad, na tinitiyak sa kanya na siya'y bibisitahin ng paulit-ulit. Nasaktan si Kentaro sa balitang ito, ngunit itinatago niya ang kanyang emosyon na hindi ipakita sa kanyang mukha. Sa trabaho, nagpasya ang mga matataas na opisyal na tanggalin si Kentaro sa proyekto dahil sa iskandalo na dulot ng kanyang ama. Upang matugunan ang sitwasyon, nag-organisa ang kumpanya ng isang press conference kung saan ipinaliwanag ni Kentaro ang kumpletong kwento, nililinaw na hindi siya kasali sa lahat ng ito. Pagkasabi pa lang nito sa publiko ay bigla itong bumagsak at agad na isinugod sa ospital. Samantala, nasa airport si Aki, naghihintay ng kanyang flight at nanonood ng press conference ni Kentaro. Sa sandaling masaksihan ni Aki ang kanyang pagbagsak, si Aki ay nagmamadali sa ospital upang makita siya, na ipinagpaliban ang kanyang pagkakataon sa trabaho sa Singapore. Hindi nagtagal, naranasan ni Kentaro ang matinding sakit mula sa panganganak at dinala sa operating room para maipanganak ang kanilang anak. Si Aki, kasama ang mga magulang ni Kentaro, ay sabik na naghihintay sa labas. Sa isang sandali ng pagsisisi, humingi ng paumanhin si Kinchi kay Tomoko para sa problemang idinulot niya sa nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matagumpay ang operasyon, at sa wakas ay nanganak si Kentaro ng isang malusog na sanggol na lalaki. Nagsama-sama muli ang pamilya sa ward, at naging emosyonal si Kinchi habang kinukunan niya ang litrato ng kanyang anak, apo, at si Aki. Mula sa araw na iyon, naghahalinhinan sina Kentaro at Aki sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang sanggol ng magkasama. Ang online na komunidad na sinimulan nila ay patuloy na lumalaki kasama ng mga bagong miyembro, at ang mga buntis na lalaki ay unti-unting nagkakaroon ng positibong pagkilala sa lipunan. Ngayon, kahit na ang mga batang babae ay nag-aalok ng kanilang mga upuan sa tren sa mga buntis na lalaki bilang pagkilala at pagsuporta sa mga ito. Isang gabi, nag-alok si Tomoko na alagaan ang kanilang sanggol, na nagbibigay ng pagkakataon kina Kentaro at Aki na masiyahan sa isang nakaka-relax na hapunan ng magkasama. Sa kanilang pagkain, nagpasya si Aki na tanggihan ang alok sa Singapore, ngunit hinimok siya ni Kentaro na huwag gawin iyon. Sa halip, hinikayat niya itong kunin ang pagkakataon nang hindi nakukonsensya dahil ayaw niyang isakripisyo niya ang kanyang mga pangarap, tulad ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Sa wakas, aalis si Aki patungong Singapore sa loob ng ilang araw, ngunit tinupad niya ang kanyang pangako na regular na bisitahin sila at manatiling konektado sa pamamagitan ng mga video call. Ipinagmamalaki ni Kentaro ang kanilang mga nagawa at nananatiling optimistiko na ang kanilang sanggol ay lumaki upang maging isang mahusay na tao sa ilalim ng kanilang modernong istilong pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!